tunay na pinagpipistahan po ngayon ang issue tungkol sa labanan sa husgado ni na Congressman Albi Benitez at Miss Nikki. Kailan naman daw magsasalita ang tao, ang personalidad na nakaladkad ang pangalan sa isyong ito na si Ivana Alawi. Kasi si Mayor Javi Benitez ay nag-text po sa akin. Ang sabi po niya, ito po ay quote ko, "Oh, okay. So tuloy-tuloy na gold digger ang nanay ko?" Ganun po ba? Katulad nga ng sinabi ko sa kanya, bantayan mo ang talas ng dila mo. Kasi hindi tama. Veteranang kolonista na si Christopher Min, pinalagan ang anak ni Albi Benitez. Ivana Alawi, inaabangan na magsalita na sa publiko. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Trending at mainit pa rin hanggang ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz ang actress vlogger na si Ivana Alawi na kung saan nakaladkad ang pangalan ni Ivana nang magsampa ng kaso ang may bahay ni Bacolod Congressman Albi Benitez. Sa vlog nga ng bitiranang kolonista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan tinalakay nila ang katanungan na inaabangan ng netizens kung kailan daw lalabas para magsalita si Ivana Alawi. At ayan nga po mga kachika, tunay na pinagpipistahan po ngayon ang issue tungkol sa labanan sa husgado ni na Congressman Albi Benitez at Miss Nikki. Nailatag na po natin ang magkabilang panig, pero may pinakahihintay po ang ating mga kababayan ngayon kahit saan. Yan ang tanungan, kailan naman daw magsasalita ang tao, ang personalidad na nakaladkad ang pangalan sa isyong ito na si Ivana Alawi. Hinihintay talaga ng lahat kasi talaga dito matatapos ang kwento at mabubuo ang kwento. Oo. Ito ba ay paninindigan niya na totoo? Ito ba ay pabubulaanan niya? Ano ba talaga? Pero alam mo, naiintindihan ko kung bakit nananahimik si Ivana Alawi. Ako man siya, sa punto de vista ng isang babae, alam mo naman ngayon panahon ng social media, magsalita ka at hindi, may masasabi laban sa iyo. Correct. Kung ako kay Ivana, bakit ako papasok sa isang kwadra ng mga leon na lalapalapain ako? Correct. Diba? Ba't ako tatalon sa isang balon na punong-puno ng ahas na tutuklawin ako? Tama. Natural, iiwasan niya yun, diba? Tama. Nang kumalat nga sa social media ang mga dokumento ukol sa nasabing reklamo ng may bahay ni Congressman Albi Benitez, ay isa rin ito sa pinakamainit na paksa sa vlog ni Nanay Christopher Min na kung saan napakomento sila nang makaladkad ang pangalan ng actress vlogger na si Ivana Alawi. Pero kakibat nga ng komento ni Nanay Christy ay nag-react ang anak ni Congressman Albi Benitez na si Mayor Javi. At saka magpakatotoo tayo, itong issue po ng mag-asawang Benitez ay hindi naman dapat talaga ito pakialaman ng showbiz. Tama. Wala po kaming pakialam kung tutuusin sa kanilang problema. Kanila yan. Kaya lamang po naging interesado ang lokal na aliwan at ang social media ay dahil sa pagkakaladkad sa pangalan ni Ivana Alawi. Oo, kasi yun yung pangalan, yung status kasi ni Ivana, lalo na pagdating sa social media, na talagang #1 naman talaga. Lalo na ngayon. Ay, diba? talaga? 35 million na ang kanyang followers. IG, sa FB at YouTube. At saka yun sa ex niya. 35 million na talaga. Lalo pang tumaas yung interes sa kanya ng publiko. At saka, napansin ko lang, kasi tinitingnan ko lahat yung mga reaksyon Lahat ng reaksyon. Pare-pareho naman tayo, di ba? Yes. At iisa ang ating obserbasyon. Bakit po ganun? Di ba lumalabas dito May illicit relationship daw po si Congressman Albi Benitez kay Ivana Alawi. Dapat magagalit ang tao kay Ivana dahil siya pala yung third wheel dito sa kwentong ito. Pero bakit po ganun? Kakampi niya ang masa. Kakampi niya ang publiko. Pabor sa kanya
lahat yung mga Oo. hindi naman lahat, pero ibig sabihin Paminsan-minsan mas marami. meron. mas marami. Pero mas Lamang. lamang na lamang, yamado, di ba? Oo. Kumbaga 80-20 ang labanan. Correct. Ano sa palagay mo ang dahilan? Alam mo na kasi ito si Ivana, nung nagsisimula pa lang ito, di ba nagsimula naman ito sa social media. Nagtanim kasi ito ng magandang imahe sa mga tao. Nilibang niya lahat ng mga taong nalulungkot dahil sa video niya. Tapos kumilos pa siya, namigay siya ng tulong, lumapit siya sa masa, talagang nagpakilala siya. Actually, di siya nagpakilala na siya tumutulong. Incognito nga Incognito di ba? talaga. Doon, nagtanim talaga siya ng magandang pangalan sa mga mamamayan, lalo na sa mga subscriber niya. At ako naman bilang isang Pilipino, siguro ang pananaw ng ating mga kababayan, mabait kasi siyang anak at Ayun. kapatid, Oo. matulungin sa kanyang pamilya. Tayo po kasi mga Pilipino talaga, number one sa atin yan. Yung pagtulong sa ating pamilya, pinapalakpakan Totoo. talaga yan. Hindi ba? At saka yung isa pa, yung tahimik siya. Mm. Kahit kasi anong chismis na ibinabato sa kanya, katulad yan, di ba, nagchismis siya with Dan Fernandez. Tahimik siya, hindi rin siya nagsalita. Alam natin na totoo Oo, yun. true. Pero hindi siya yung madaldal na babae na ipangangalandakan sa publiko. Oo, yung kanyang parang relasyon. ipakitang tao niya na ito ako, di ba? Nasabihin na ano ako ni Linda. Parang wala siya, dead man siya. Basta ang ginagawa niya, tulong na siya ng tulong na ginagawa niya. Kaganda nga nung puhunan eh. Ganun nga ang tingin natin eh, di ba? Ngunit sa kabila ng mainit na binitiwang salita ni Mayor Javi Benitez ay tila hindi nagustuhan ang tabas ng dila ng butihing mayor na kung saan pinalagan ito ni Nanay Christopher Min. Kaakibat po nitong paksa na ito, meron lang po akong gustong linawin. Kasi si Mayor Javi Benitez ay nag-text po sa akin noong May 30 ng gabi. Pasado alas 11 na po ng gabi yan. Ang sabi niya, Manay, kumusta ka na? Sana nasa maayos ka. Sabi ko, okay naman ako, salamat sa pag-alala. Ganon. Ang sumunod niyang text sa akin, may nagpadala sa akin ng mga sinabi mo. Sabi ko, oo nga, mahaba pang kwento ito. Matagal pa na matatapos ito. Ang sagot niya na talagang ako para bang bakit ganun? Yun ang reaksyon ko kagad. Ang sabi po niya, ito po i-quote ko, si Mayor Javi, ang sabi niya, oh okay, so tuloy-tuloy na gold digger ang nanay ko? Ganun po ba? Sabi niya. Ang isinagot ko, alam mo, dapat maunawaan mo na kami ay nagkomento, depende lamang sa dokumento na natanggap namin. Nagsalita ang nanay mo ng kanyang naratibo, sumagot ang lawyer ng iyong ama, dun din kami pumikap ng aming opinyon. Wala kaming sariling opinyon dito kung hindi namin pinagbasihan yung magkabilang dokumento ng iyong mga magulang. Kaya nga ang sabi ko, dapat unawain mo yon na okay, ikaw ay nasa panig ng iyong ina. Natural yun, anak ka di ba? Tama. At ako nananalamin ako dyan. Marami pong anak na ganyan na kapag nasa piling ng kanilang ina, natural yung kanilang paniniwala, pagmamahal at simpatya nasa kanilang ina. Wala po tayong pagtatalunan doon. Lagi ko naman pinagtatanggol itong si Mayor Javi na hindi natin siya masisisi bilang isang anak kung ganun ang kanyang saloobin. Pero dapat ay maintindihan niya na naging interesado lamang ang publiko, ang social media at kami na nasa lokal na aliwan, kami mga reporters. Bakit kami humalo at nakisali dito sa kontrobersiyang ito? Dahil kay Ivana Alawi at sa dalawa pang personalidad na sinasabing nagkaroon ng anak, si Congressman Albi. Kaya doon tayo nakapasok. Oo. Hindi naman po kami mag-o-opinyon ng basta ganun lang. At kung sa palagay niya ay tinawag namin na gold digger ang kanyang nanay sa lahat po ng aming naratibo, ilabas niya ebidensya. Wala tayong binanggit na ganun. Puro patanong po kami. Ang lagi namin tinatanong, kung ganun pala, na ibinigay na sa kanya ang bahay, luxury cars, at patuloy pa rin silang sinusustentuhan, wala pa bang kabusugan? Kaya nga kung minsan, di ba sabi natin, kailangan natin ng pera. Sino po ba ang hindi magkakagusto na ang kanyang buhay ay maaluan? Meron siyang salapi. Pero kapag ganito, isipin mo, dalawang bahay, nasa kanyang pangalan. Luxury cars, nasa kanyang pangalan. Sinusustentuhan pa rin. Kahit pahiwalay na sila ng 23 years. Ano pa bang kulang? Di ba? Yun ang mga ano natin, di ba? Ganun ang ating mga tanong. Wala pong salitang gold digger. Wala pong nagbibigay ng insinuasyon na ganun ang aming saloobin. Ngayon, nalungkot lang ako dahil lalaki to Lalaki itong si Mayor Javi, di ba? Ako siguro maaasahan ko kung si Bettina ang nagsalita, yung kanyang kapatid. Na babae. Yung babae. Ang nanita ng ganun. Lalaki kasi siya. Parang alam mo naman sa bansang ito, di ba? Kapag sumosobra ang salita ng lalaki,
ibang naiisip natin. Katulad nga ng sinabi ko sa kanya, bantayan mo ang talas ng dila mo. Kasi hindi tama. Marami na akong pinalusot yan eh. Marami siyang sinasabi na may mga double meaning. Katulad nung itaas niya ang pagiging ina ni Mrs. Nikki na woman ano daw to? Empowerment. Hindi katulad ng iba naninira ng pamilya. Alam naman natin, wag na tayong magpaka-pretensyoso pa at magmaang-maangan. Alam naman natin si Ivana, yung kanyang pinatutungkulan doon. Palampasin na natin lahat yun kasi emosyon nga ng isang anak yung sa kanya. Pero wag naman sanang magbigay ng ganitong paghusga na so tuloy-tuloy na gold digger ang nanay ko. Ganun po ba? Hindi kami nagsalita niyan. Siguro kahit sa social media, kahit sa mga pahayagan, ganun din ang kanilang katanungan. O hiwalay na pala nung 2003 pa eh. Ibinigay na pala yung mga ari-arian. Ano pa ba ang kulang? Di ba puro ganun? At saka yung mandag opinion mo yung mga social media based doon sa inilabas na legal cancel ng dokumento. Yung vowsy na isinampa ng kanyang ina at yun namang sa abogado ni Congressman Albi. Wala kaming mga sariling opinion base lamang doon sa dalawang dokumento na ito na alam naman namin ang aming gagawin kung paano tatratuhin ito. Parehas naman kami palagi. Di ba? Alam namin yan. Kaya hindi niya dapat sabihin na so tuloy-tuloy na gold digger ang nanay ko. Ganun po ba? Parang ang sakit naman nun. Di ba? At hindi pumatak sa utak nga ang pagiging gold digger ng nanay niya. Sa dulo nga ng nasabing paksa ay diretsahang binanggit ng bitiranang kolonista na si Christopher Min ang pinanggalingan at ang tunay na dahilan kung bakit pinagpipiestahan sa social media ang pamilya Benitez dahil na rin sa idinamay nila ang isa sa pinakamalaking pangalan sa mundo ng social media na si Ivana Alawi. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kasi ano lang at saka dapat itong usapin na ito ay nasa husgado lamang. Bakit ito pinakialaman ng publiko at ng mga media personalities? Dahil nabanggit si Ivana Alawi. Alam niyo naman kung gaano kalaki ang pangalan ni Ivana, gaano siya kasikat, lalo na sa social media. Natural, lahat ay nagkaroon ng interest, di ba? At iba-ibang mga komento, iba-iba kung ano ng mga iniisip nila sa kwentong ito. At saka isa pa, pinost nila pinost yung kabila ni Mrs. Dominica Nikki Benitez at saka nag-post din yung legal counsel ni naging public document. Yes, naging public document sa tuloy. Alam naman namin yung ehersisyo sa pamamahayag. Alam namin yan. Kaya hindi maaari kaming pagbintangan na pinalalabas namin na gold digger si Mrs. Nikki. Wala yan. Lahat ng opinion namin, maging ang lahat ng mga nag-opinion, base lamang sa dalawang dokumento na dapat kasi ay sa inyo lang. Pero bakit nyong isinapubliko at bakit nyo idinamay ang pangalan ni Ivana Alawi? Natural. Parang yan naging pain. Kaya kami naging interesado. Malaking pangalan. Sobrang napakalaki at sikat na sikat sa lahat ng form ng social media. At saka yung dati, chismis lang. Ngayon pinatunayan nila. Kasi based sa dokumento, ni Mrs. Nikki, based sa dokumento na inilabas niya. Illicit relationship, sabi niya. Siyempre nag-isip ko ng tao, ay totoo pala itong mga chismis noon, di ba? Kaya hindi parehas yung pagkakasabi ni Mayor Javi na ganyan. Naiintindihan namin ang iyong sitwasyon. Siyempre, tatay at nanay mo ang involved dito, ang sangkot dito. Walang anak na may gusto na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Pero nagsalita na ang iyong ina, nagsalita na ang abogado ng iyong ama, at doon lamang kami bumase. Yun ang naging aming barometro. Kaya wala kang dapat pagbintangan na kahit sino. Kami, bashers, netizens, social media practitioners, wala. Inilabas nyo Inilabas nyo ang kwento na dapat nasa husgado lang. Yun. Nakakalungkot lang. Hindi pa naman kami close. Hindi naman kami close ni Mayor Javi. Nakilala ko siya 2-3 taon nang nakararaan nung mag-guest siya sa amin nila Manay Lolit. Take it for a minute. That was the first and last time na nagkita kami. Hindi kami close. Kaya parang napakagaan naman niyang magsalita na tuloy-tuloy na gold digger ang nanay ko. Masakit na masakit sa kanya yon. Hindi kami nagsabi, hindi rin ang mga vloggers. Walang ganon. Kaya medyo bantayan mo ang tulis ng iyong dila, ang tabas pati ng iyong dila.
tila nakakapanakit ka sa pagtatanggol mo sa iyong ina. Dapat yan nasa gitna ka lamang. At kung pumapabor ka man sa ina mo, natural lamang yon, di ba? Kasi kayo ang magkapisan. Pero dapat nalaman mo na 2 dokumento ito na binalanse namin. Hindi kami nag-imbento ng sarili naming opinyon. Ang aming opinyon ay hinalaw namin sa mga dokumento na inilabas ng mga magulang mo. Yun lang yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!